Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang po ito. Kilala niyo ba yung nandyan sa ating screen? Hindi po buwang yan Ano lang yan? Sounds like lang, sounds like buwang. Yan po si Rowena Guanzon. At kumpirmado po, dineklara na po niya na siya itatakbong senador sa 2028. Kaya pala nag-iingay, may balak. Lahat naman po lahat naman po na nag-iingay, di ba sabi ko sa inyo, hindi naman po mag-iingay yan kung wala pong balak yan. Talaga pong tatakbo yan sa 2028. At ayan, dineklara na niya mga kababayan, siya itatakbo bilang senador sa 2028. Sino-sino pa? Si Topacio, si Defensor, tatakbo rin yan, sigurado. Hindi lang natin alam kung kung pagka-mayor ng Quezon City, pero hindi siya mananalo sa Quezon City. So baka it's either congressman o kaya senator. Wala, hindi mananalo to. Hindi mananalo yung mga fake news na yan. Lalong-lalo na si Topacio. Nako, si Topacio pa. Doon nga sa mga kaso niya, talo Tatakbo pang senator. Tapos magkakampi pa sila. Nako po, nagsama-sama yung mga yung mga fake news. So ito mga kababayan, pakinggan natin si Guanzon. Ayan na, talaga na mga naglantad na. At ang matindi na ito mga kababayan, dun siya sa kampo ni Duterte. Ayaw na sasabihan siyang DDS, pero makakampi niya mga Duterte. Mga alipores ni Duterte. Pero ayaw niya tawagin siyang DDS. So, doon pa lang mga kababayan sa kaplastikan nito, meron pa kayang boboto dito. Kaya ba boboto nyo to? Unang-una mga kababayan boboto ba kayo ng isang kandidato na kung manlait, wagas? Boboto ba kayo ng kandidato na kung wala kang Rolex, kung wala kang Gucci, o mamahaling mga brand ng mga damit o mga bags, mga relo, wala kang karapatang sitahin siya. Natatandaan nyo yung nangyari sa Rockwell? Grabe yung ginawa nito, pinagmumumura yung isang abogado. Hindi pa po senador yan. Gano'n na ang pag-uugali niyan. Di mas lalo na kung napwesto na sa gobyerno. O di mas lalo ng manlait yan. Baka yung self-esteem nating lahat mawala, bumaba. Para yung self-esteem ni Ronald Llamas. Nawala yung bumaba yung self-esteem. Paano? Wala naman siya Rolex So tayo pong mga walang Rolex at wala pong mga Gucci, wala pong mga mamahaling mga brand na suot-suot sa ating katawan, bababa po self-esteem natin. Dahil dito, mga kababayan, dahil dito kay Guanzon. Boboto niyo ba to, mga kababayan? Pakinggan muna natin yung kanyang announcement. 50 years na, wala yung Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time you... Tingnan mo. Gulo-gulo pa yung buhok. Ano ba ito? Nakipagsabunutan ka ba? Atty. Guanzon, nakipagsabunutan ka ba? Bakit ang gulo-gulo ng mo? Ang gulo-gulo ng buhok mo? Ulitin natin. Masyadong hyper to Masyadong nagmamadali. Ang bilis ng speech. Ito na. Pakinggan natin. 50 years na, wala yung Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time you... Yabang pa. Yabang ng lakad, mga kababayan Parang si FPJ. Gumaganon pa. We will reclaim our seat in the Senate. Nabuwang na talaga So wala raw Cebuanong senador. Sa loob ng 15 taon, wala. Walay. So sabi niya, bilang isang Cebuana, we will reclaim our seat in the Senate. Sabi ni Atty. Guanzon. Ewan ko lang, iboto ka ng tao, Siguro boboto sa'yo, may mga Rolex lang. Pero yung mga walang Rolex, yung mga mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino, tulad natin, yung mga matitino, hindi ka boboto, sigurado yan. Tagaan mo sa bato yan.
Itong mapanlait na ito. At ito mga kababayan, isa pang mapanlait. Ito matindi, PWD na. Sobra pa manlait. Ito na naman. Bumanat na naman. Pero naglaylo na to mga kababayan sapagkat siya po ay nakakasuhan ng nakakasuhan po ito kakalatang fake news O sabi niya, sabi ni Jack Argota, si Serniak. Si Serniak, ito pong PWD na bingot na taas ng tingin sa sarili. Sabi niya, alam naming photo op lang yan. After magpicture, bumaba na si Lenlen nyo at sumakay na sa kanyang sasakyan. Ayun na naman Libel na naman yan Wala ang kasawa-sawa na mag-imbento ng kwento. Kaya kayo nisasampa ng cyber libel Punahin nyo na lang. Sabihin nyo, hindi kayo naniniwala pero yung magbibintang ka, mag-iimbento ka ng kwento, sasabihin mo, pagkatapos ng picture, bumaba na yan si Lenlen nyo at sumakay na sa kanyang sasakyan, patunayan mo yan. Sige nga, patunayan mo nga yan, nyak-nyak, Serniak, patunayan mo nga yung sinasabi mo. Imbento na naman Sabi, sumakay lang daw, nagpa-picture pagkatapos bumaba na si Madam Leni Robredo sa sasakyan o doon sa bus at sumakay na sa kanyang sasakyan. Sabi ni Serniak, cyber libel na naman to. Cyber libel na naman to mga kababayan. Sigurado yan. Pwede na naman kasuhan to. Sabi tuloy ng ating kababayan, pakitahin mo nga yung bibig mo. Focus kayo sa idol nyo. Huwag kay Mayor Lenny. Gawain kasi ng amo mo na may sayad. Gawain nyo kasi yan Gawain ni yan ng idol ninyo. Na kunwari, picture-picture, yung patanim-tanim, payuko-yuko, patanim-tanim. Ayun ang photo op. Pero yan, hindi photo op yan. Talaga sumasakay ng bus yan. Panoorin mo yung video ko. Bago tong video na to, panoorin mo. Serniak. Doon makikita mo na talagang, na-late pa nga yun doon sa interview kay Karen Davilay dahil nagbus nagbabas talaga yan silang pamilya. Hindi kasi ang katulad nung aamo mo na entitled at masyadong na maluho. Ibahin mo yan si Madam Leni Robredo, hindi katulad ng amo mo yan na maluho. Gusto, helicopter. Ayaw magbus. Saka ano ba pakialam ninyo? Tanong ko lang nga sa'yo, Serniak, ano ba pakialam mo kung sumakay siya ng bus? Bakit ba gigil na gigil kayo kay Madam Leni Robredo? Ba't magigil na gigil kayo kay Madam Leni Robredo? Gigil na gigil kayo. Ito nga si Ito nga si Sara Duterte saka si Gloria Macapagal Arroyo, former mga vice presidents yan. Believe nga kay Leni Robredo. Tapos kayo panay-paninira kay Leni Robredo. Ikaw, si Harry Roque, ikaw, Arngota. Panay paninira nyo kay Leni Robredo. Pero itong dalawang ang dating mga vice president, yung present saka yung dati, yung luma, believe nga kay Leni Robredo. Saka, ito kasi yung parang pagdiriwang ito ng mga sa Office of the Vice President. Yung mga naging binigyan nila ng pugay yung mga former Vice Presidents. Ang inimbita ni Sara Duterte, itong Vice President na ito. May ginawa ba to ng Vice President to? Dapat ang inimbita ni Sara Duterte, yung yung talagang pinakamagaling na Vice President. Pero hindi niya inimbita. Inimbita niya yung lumang Vice President na ang dami rin na itong mga pinagdaan ng mga issue, mga kababayan. Ang dami rin kinasangkutang issue to Si Gloria, ito nga si di ba? Yung sabi niya, I am sorry. Walang yan. Pero yan pa inimbita ni Sara Duterte Meron namang magaling na vice presidente dati na dapat yun ang inimbita niya. Pero hindi niya inimbita Kasi kapag inimbita niya, baka hindi siya mapansin. Lahat ng focus ng tao nandun na. Nandun na sa pinakamagaling na vice president na naglingkod sa ating bayan. Gusto mo, banggitin ko, Arngota, kung sino yung pinakamagaling na vice presidente ng Pilipinas? Ayan, yung sinasabihan mo na photo op lang, yung pagsakay sa bus. Ayan, ang pinakamagaling na vice presidente ng Pilipinas.
Itong dalawa na to, wala ito. Walang sinabi itong dalawang ito kumpara dyan sa binabash mo, dyan sa iniimbentohan mo ng kwento. At malamang sa imbento mo, ma-cyber libel ka na naman. Pero mo sabihin pa naman na pagkatapos na ng picture, bumaba daw, sumakay na sa sasakyan. Oh. Sana hindi ka patulan ni Madam Lenny. Ay, hindi na pumapatol sa PWD yan. Kasi yung mga PWD, dapat iniintindi mo talaga di ba? Kasi pag pinatulan mo yung PWD, baka sabihin, masama kang tao. Kaya hayaan nyo na lang yan. Kaya ang kasiyahan niya di ba? Diyan siya masaya. Sa paninira, sa panghusga, pagsisinungaling, diyan siya masaya. Kaya, sana, huwag ka makasuhan ng cyber libel uli. Ha? So, ilan po muna mga kababayan, may clear lang tong video natin. Share ko lang sa inyo. Ito pala mga kababayan, ihabol ko lang. Tingnan nyo kung anong klaseng tao itong si Topacio. Guest po siya sa Bilyonaryo, kasama si Mike Defensor. At si Jesus Palsis po ay kasama po sa host, yan po sa programa. Pero tumanggi po nga makipag-shake hands itong si Topacio dito kay Palsis, kay Tony Palsis. Bakit? Dahil binabash daw siya. So napaka-unprofessional. Sabi naman daw niya, hindi ako makikipag-shake hands dyan dahil binabash ako niyan at hindi ako hipokrito. Okay lang yun. Wala namang mawawala kay Palsis. Mas maganda nga yun hindi ka baka mahawaan pa ng topak pag nakipag-shake hands sa'yo. So tingnan nyo mga kababayan, yan po yung, yung mga maiingay na kakandidato po sa 2028. Si Topacio, etong si Buangson. Nasanay na ako sa Buangson. Guanzon, si Atty. Guanzon. Ha? Ayabang-yabang pa. Pag ganun-ganon pa. Naglalakan pag ganun-ganon. Parang buang lang. Para FPJ Tapos, ayan. Kaya pala nag-iingay kasi nga po, tatakbo. At ito naman dalawang ito, nandun po sa pagpupugay sa programa na kung saan nagpupugay sila sa mga previous vice presidents. At ito si Gloria, naging vice president pero parang wala naman, wala rin Mas lalo na yung ngayong vice president, wala wenta. So yung pinakamagaling na vice president, ito ngayon yung binabanata ng mga DDS. Lalong-lalo na itong PWD bingot na ito. Talaga, pati ba naman si BP Lenny Robredo na nanahimik pinakikialaman ninyo? Ayan. Takot sila Takot sila kay Lenny Robredo. Kaya inumbisa na nilang birabirahin. Harry Roque, eto si Bingot, at marami pang iba. Lalong-lalo na yung mga DDS na mga inggit-pikit. At takot dito kay Lenny Robredo. Kasi sigurado, at yan si Sara kapag nagtapat silang dalawa. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.